Magandang araw po sa inyo at welcome back dito sa ating panibagong video. Ang atin pong pag-uusapan mga kapolitika in this video ay ang nanalo sa Miss Cosmo 2024 na si Ketut Permata Julia Street. Atin po siyang pag-uusapan dahil balik po siya sa Vietnam matapos yung kanyang pag-uwi dito sa kanyang bansa sa Indonesia, matapos yung kanyang termino or reign niya dito sa Miss Cosmo 2024. So pag-uusapan natin kasi medyo nakakaawa din po pala mga kapolitika itong si Tata or itong si Ketut Permata Julia Street kasi wala talaga siyang ganap, wala siyang career dito sa kanyang bansa sa Indonesia at in fact ngayon ay inimbitahan siya ng siguro yung Cosmo dito sa sa Vietnam, itong si Ketut Permata Julia Street. So balik Vietnam siya mga kapolitika sa mga susunod na araw para dito sa isang golf tournament. So ito yung ating pag-uusapan at tatalakayin para sa vlog na ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. So matapos na koronahan itong si Ketut Permata Julia Street sa Miss Cosmo 2024 ay buong termino niya mga kapolitika talagang binash siya ng mga netizen katulad dito kay Fatima Bush. So hindi natigil yung pangbabash sa kanya and then nang matapos na ang termino ni Ketut dito sa Miss Cosmo ay ganun pa rin ang sitwasyon. Pero ngayon is parang medyo nakakaawa din yung yung kalagayan ni Ketut mga kapolitika kasi walang endorsement, wala siyang mga sponsorship doon sa kanyang bansa sa Indonesia kasi taga Bali, Indonesia itong si Ketut. So ang sabi nga natin dati ay baka kahit after ng termino ni Ketut dito sa Miss Cosmo ay bibigyan pa rin siya ng trabaho ng organization. So in fact ngayon ay binalita rito sa Miss Cosmo page na itong si Ketut ay balik Vietnam siya. So hindi natin alam kung ano pa yung ibang i-offer sa kanya ng mga trabaho kasi doon sa sa Bali, Indonesia itong si Ketut. Nakita natin, sinilip natin yung kanyang profile mga kapolitika at nakita natin na simpleng citizen lang itong si Ketut doon sa kanilang bayan kasi nung nakita natin is hindi naman siya ganoon katulad sa yung mga beauty queens ng mga Pilipinas na pagdating sa bansa after ng terminal or reign nila is talagang kaliwat kanan yung mga media interviews, meron silang mga endorsement katulad dito kay Emma Tiglao, kaliwat kanan yung kanyang mga endorsement at yung mga travel niya sa iba't ibang mga lugar. So in contrast dito kay Ketut na parang nasa apartment lang ata siya and then may bisita siya doon sa kanyang mga kaibigan. So knowing na siya yung nanalo sa Miss Cosmo 2024 at title holder na itong si Ketut, supposed to be is meron niyang mga media interviews, merong mga invitations, merong mga endorsements, pero ganun is hindi ganoon kaingay yung career ni Ketut dito sa Indonesia. So it only means mga kapolitika na although binash natin siya ng binash, marami yung mga yung mga sinabi natin sa kanya before, pero ngayon is medyo nakakaawa yung kanyang sitwasyon dahil wala ganoong acceptance mula sa kanyang bansa at in fact yung niya, 'di ba, arrival walang coverage. Unlike kung dito siguro sa Pilipinas yan, merong mga vloggers na mag-aabang doon sa airport. Sa kanya wala talaga, yung sumama lang sa kanya doon sa airport sa Vietnam mga kapolitika sa Hanoi or sa Ho Chi Minh City ay yung mga Vietnamese citizen. So para sa akin naman is okay lang din na bigyan ng trabaho itong si Ketut at even yung si Muok. Nakita ko minsan na sumasama siya kaila Chelsea Fernandez, although wala na talaga sila sa limelight dahil nga dapat yung yung atensyon ng Miss Cosmo is dito na sa kailang 2025 winner na si Chelsea Fernandez at si Yulina Lindquist. So yung ating maging reaction mga kapolitika is wala tayong problema kung bibigyan ng trabaho itong si Ketut for as long as yung atensyon at yung spotlight kumbaga ay dito pa rin sa kinurnahan nila sa Miss Cosmo 2025 na si Yulina at si Chelsea Fernandez. Kasi kaysa naman naghihintay itong si Ketut doon sa kailang bansa, medyo nakakawa dahil title holder siya pero wala siyang career, wala siyang project or contract doon sa kanilang bansa sa Indonesia. Kung dito lang siguro sa Pilipinas yan mga kapolitika ay marahil kaliwat kanan na yung kanyang mga projects at mga contract.
So sabi dito ng Miss Cosmo sa kailang page, "Welcome back to Vietnam, our Miss Cosmo 2024, Ketut Permata Julia Street Sari. More than a return, it is the continuation of a special bond between Queen Tata and Vietnam. Miss Cosmo 2024 Ketut Permata Julia Street Sari is honored to attend the second anniversary golf tournament of the Southern Ngo Golf Club, a meaningful event that celebrates connection, passion, and community spirit. This special occasion also marks her return to Vietnam, a place that holds a deep and meaningful connection in her journey. We look forward to welcoming her presence and sharing an inspiring moment of togetherness." So yun mga kapolitika ang binalita ng Miss Cosmo na balik sa Vietnam itong si Tata or si Ketut Permata Julia Street. So kung kayo ang tatanungin mga kapolitika, ano po ang inyong magreaksyon, na tila ba walang career itong si Ketut doon sa kanilang bansa sa Indonesia, at kayo po ba ay agree na bigyan ng trabaho at least itong nanalo sa Miss Cosmo 2024? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. Kain! It means eat. Puro mga Pinoy andito, nakakaloka kayo. English na ako dito sa Vietnam, pasensya na. Oh! So, which one are your favorite? Guys, I learned a new Filipino word earlier today. Just at earlier. lunch. Bakla. Again! Bakla. Everyone in the comment section is, Bakla. you guys are bakla. Yep. Bakla. They love it. Yep. Hindi, like. kanina kasi pumunta kami sa Hue, Times Square. Tapos yung general manager doon, meron siyang ex-girlfriend na Pinay. So marunong siya sa mga iilang Tagalog words. Yeah. So ang favorite word niya is Bakla. 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 That's my favorite word. Like, actually. Mabuhay. Bakla. So Oh, cute. mabuhay po. No. Mabuhay bakla. But mabuhay is thank you. No, a greeting. Oh, perfect. Okay, great. Like hello. Oh, wow. Look at my pineapple chips. Can't drink. Bakla. Cool. They said you're so cute. What Filipino word should we teach Yoli more? Yeah, teach me words. It's Shakira and Christina. Shakira. online. Oh, and they, The comments What are else do I flooded do? with lero lelo lele. I eat this with my hands. More food is coming. But it's a little bit oily. Oh. Taking a plate now. I also did. This one drips too much. It's drippy.
Lunch is the longest thing ever. How long it took forever for lunch? I was like, okay. It was never ending. You guys eat at lunch. Okay, now we're gonna try sweet soup Sweet soup. in Huế style. Ooh. Okay, try. Don't calling. Now we have two options. You want to coffee or you want to sweet soup? Do I want coffee or sweet soup? We can go to the coffee shop or sweet soup shop. I don't care. Either one. But we just had soup. No, sweet. You don't know sweet soup? No, It's kind of like I don't know how to. Soup? Yeah. It's like a dessert. Oh, the lychee? Yeah, like a Oh, dessert. wait. Oh, no. How was it? Đời nhiều cuộc phiêu du nhưng chuyện mà ta mong đợi nhất chẳng phải là chuyến đi về nhà hay sao đi xa để trở về chính nơi gia đình chờ mong ta không thể chờ nữa đâu ta phải về thôi.